Nagsisimula na naman sa bansang China ang pagkalat muli ng nakahahawang sakit. Ayon sa mga ulat, sobra na pala sa 200 milyon ang apektado sa buwan pa lamang ng Disyembre. Kaya naghihigpit na ang ibang bansa sa pagdating ng mga libu-libong inchik. Siguradong manggigigil ang 3 jowa sa maririnig nila na ipinahayag na ititigil na ang pagtala sa bilang ng mga may sakit at nagkanya-kanya na ang mga nahahawa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Dahil sa malawakang protesta kamakailan lang, binitawan ng mga komunista ang paghihigpit hinggil sa nakahahawang sakit at ikinabahala ng marami ang pagbiyahe mula sa China patungong ibang bansa, lalo na papuntang Pilipinas. Pinangangamba ng marami ay tila unti-unting nagkakatotoo ang pagbalik muli ng COVID-19. Tila ba isang deja vu? Halos nagbalik na sa normal ang kalagayan ng mundo. Maraming pagbabago ang nararanasan sa Pilipinas. Yung iba ay mabuti, pero yung iba ay hindi. Marami ang nawala ng trabaho at hanap buhay. Marami ding naiwan ng mahal sa buhay. Hindi ka man naniniwala sa pandemya na binabalita noon, o marahil ay naghihinala na chika-chika lamang ang mga pahayag hinggil sa panibagong wave ng sakit. Huwag mong kalimutan, lahat tayo ay damay sa quarantine. Lahat tayo ay kasali sa mga lockdown. Totoo man o hindi ang pandemya, apektado tayong lahat, katulad ng mamamayan sa bansang China. Ang ulat sa South China Morning Post na isang dokumento ang nagbulgar sa SOCMED sa bansa na sa buwan ng Disyembre, ang estima ng bilang ng nahawaan ay sobra sa 200 milyong katao. Binalita sa Reuters na sa probinsya ng Zhejiang, 1 milyong katao ang nahawaan at dodoble raw ito sa mga susunod na araw. Dahil sa dami ng mga nagkakasakit, sinabi sa abc.net na napagpasyahan ng China's Health Commission na hindi na ito magtatala ng mga kaso ng COVID-19. Ito din ang balita sa Al Jazeera na ang desisyon ng NHC ay itigil na ang pag-record sa mga may sakit. Kung pinag-isip ka ng desisyong ito, mas mapapraning ka sa susunod na pahayag. Sa simula ng taong 2002, ang bansang China ang isa sa may pinakamahigpit na patakaran pagdating sa pandemya. Buwan ng Marso ang sabi ng diplomat na nagsimula noon sa Shanghai ang pinakamalaking lockdown ng China sa loob ng 2 taon. Noong buwan ng Hulyo, ang sabi ng VOA na dahil sa panibagong paglaganap ng COVID, 1 milyong mamamayan ang nai-lockdown sa China. Buwan ng Oktubre ang ulat sa US News na magla-lockdown ulit ang mga syudad dahil sa nagtriple ang mga nahawaan ng sakit. Mga buwan na karamihan sa ibang bansa kasama ng Pilipinas ay unti-unting nagbubukas upang maibalik muli sa medyo normal ang pamumuhay ng taong bayan. Pero hindi sa China. Matapos ang isang malaking sunog na ikinamatay ng isang pamilya, isang malawakang protesta ang naganap. Kaya tinalikuran na ng gobyerno ang mga paghihigpit. Sabi ng Global Times, ang pangunahing tagapag-ulat ng mga komunista na wala na raw quarantine sa mga papasok ng bansa at tuluyan na ring bubuksan ang biyahe papalabas. Sa madaling salita, papayagan ng mga inchik na lumuwas ng ibang bansa kahit dala-dala nito ang nakahawang sakit. Ano ang babala sa Pilipinas? Ang pahayag ng China hinggil sa pagbukas nito ng mga biyahe ay ipinangamba ng ibang nasyon.
Kung nagluwag ngayon sa mga quarantines, pati ang mga lockdowns, at hindi na rin ilalathala kung sino-sino ang mga nahawahan, isa itong napakalaking peligro para sa lahat. Marami sa Pilipinas na nagsasabi na hindi raw totoo na mayroong nakahahawang sakit na kumakalat ngayon sa China. Ito raw ay isa lamang conspiracy theory para sirain ang napakagandang reputasyon ng mga komunista. Hanggang nai-report ang 2 eroplanong papuntang Milan na may daladalang bagahe at hindi ito door-to-door na papackage. Heto ang sabi sa ulat. Reporting that 50% of passengers on 2 flights landing in Milan from China today tested positive for COVID. 50% of those 2 flights. And this comes amid heightened concern over the growth in cases as Beijing unwinds its long-held zero COVID policy. A lot of nations now either implementing or... Kinumpirma din ang balita sa Indonesia Post. Noong ika-26 ng Disyembre, 2 eroplanong papunta ng Milan, kalahati ng bilang ng pasahero mula sa China ang may COVID. Mula noon, yung mga bansa na hindi naniniwala sa pandemya, kung mayroon man, ay nagsimulang maghigpit sa seguridad ng kanilang airport dahil kung hindi, maaaring maulit na naman ang pagkalat ng sakit at maapektuhan ulit ang kanilang ekonomiya. Nagpasya na rin ang Amerika na magkaroon ng mahigpit na patakaran sa mga dumarating na incheck mula sa China. Heto ang ulat ng Sky News. US will require all travellers from China to return a negative COVID test result before flying to the country. Hindi man tuluyang ipagbawal ang paglapag ng mga eroplano, hihigpitan ng mga patakaran na kailangan munang sundin ng mga incheck bago sila payagang makapasok. Kaya ang tanong ng marami ay, ano ang mga patakaran ng Pilipinas? Bakit hindi natin itanong mismo sa kagawaran ng kalusugan? Heto ang sabi. Country. It doesn't follow that if some countries near our borders or some countries with these high income countries would be closing their borders or imposing stricter regulations for China that we should follow, because it is the direction of this administration that as much as possible restrictions should be at that minimal where we don't compromise health but we also... Bagamat hindi magsasara ang Pilipinas sa mga pasaherong nanggagaling sa China, meron pa rin kaunting paghihigpit. Sinundan ang anunsyo ng isang memorandum na nananawagan sa mga otoridad na ipasatupad ang mga border control protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Una, magmatsyag kung may simptomas ang mga dumarating. Tapos, i-report at isumite ang naitala. Ipaalam sa mga dumarating kung paano makakaiwas sa sakit at paano hindi makahahawa ng iba. At ang huli, makipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga daungan at paliparan hinggil sa lahat ng impormasyon na may kinalaman sa COVID-19. Panawagan na makakatulong upang maiwasan ang pagkalat nito sa Pilipinas. Subalit mayroong mga naniniwala na ang memorandum mula sa DOH ay hindi isang preventative strategy dahil raw ang mga utos ay masusunod lamang kung naririto na sa bansa ang may mga sakit. At paano raw kung walang simptomas ang mga ito? Tiyak na makalulusot sa sinasabing heightened surveillance. Dahil ilang araw ang incubation period o kahit may sakit ang isa, ilang araw itong walang senyales. Bagamat may buta sa mga protocols, kahit papano ay mayroong panangga ang bansa. Marahil sa hinaharap, masasaksihan sa Pilipinas kung gaano kabisa ang mga patakaran, protocols at policies ng DOH para masagip ang bansa sa napipintong pandemya. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagkalat ng sakit sa China ay isa na namang deja vu para sa lahat o dati nang naganap. Naniniwala ka man sa COVID o hindi, lahat tayo ay damay sa quarantine at kasama ka rin sa mga lockdowns kung magkakaroon muli. Kaya kailangan ng mga patakaran mula sa pamahalaan upang ito ay maiwasan at upang masiguro ang kalusugan ng taong bayan. Huwag kalimutan, nasa huli ang pagsisisi. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa
sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.